kaligirang pangkasaysayan ng mga akdang pampanitikan sa panahong 1986. May mga pangyayari sa kasaysayan na kayang baguhin ang direksyon ng isang bansa. Para sa Pilipinas, isa sa mga ito ang naganap noong 1986. Sa taong ito, nasaksihan ang pagkilos ng maraming Pilipino sa EDSA, ang pagtatapos ng mahabang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. at ang pagsisimula ng panibagong yugto sa pamahalaan. Sa video na ito, balikan natin kung paano ito nangyari. Bago pa man ang 1986, matagal nang pinamumunuan ni Ferdinand Marcos Sr. ang Pilipinas. Bahagi ng kanyang pamumuno ang panahon ng batas militar na nagsimula noong 1972. Sa paglipas ng mga panahon, lumakas ang panawagan ng maraming Pilipino para sa pagbabago sa pamahalaan. At noong 1986, umabot sa sukdulan ang tensyong pampolitika sa bansa. Noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986, nagtipon ang napakaraming Pilipino sa kahabaan ng EDSA. Dumagsa ang mga mamamayan upang ipakita ang kanilang paninindigan at hangarin para sa pagbabago. Ang makasaysayang pangyayaring ito ang nakilala bilang EDSA People Power Revolution. Pero paano nga ba dumami ang mga tao sa EDSA? Sa pamamagitan ng media, mabilis na nakarating sa mga mamamayan ang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa bansa. Nakatulong ang mga balita at panawagan upang mas maraming Pilipino ang malaman ang sitwasyon at magtungo sa EDSA. Nag-udyok din ito sa pagbibitiw sa katungkulan ng mga opisyal na pamahalaan tulad ni Juan Ponce Enrile na nooy ministro ng Tanggulang Pambansa at ni General Fidel V. Ramos. Matapos ang 4 na araw na pagkilos sa EDSA, nagtapos ang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Umalis patungong Hawaii ang pamilya ni Marcos at si Corazon Aquino ang naging Pangulo ng Pilipinas. Dito nagsimula ang panibagong yugto ng pamahalaan pagkatapos ng mga pangyayari noong 1986. Para sa mga Pilipino, ang pagbabago ng pamahalaan ay nagdala ng bagong pag-asa. Ngunit hindi nangangahulugang natapos na rin ang lahat ng suliranin ng bansa. Sa mga sumunod na taon, marami pa ring problemang kailangan harapin ng mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga suliraning nagpatuloy. Naranasan pa rin ang mga suliraning panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Kabilang dito ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, kahirapan, korupsyon, suliranin sa droga at mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka, manggagawa at informal settlers. Kaya kahit nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan, hindi natapos ang paghahanap ng mga Pilipino sa tunay na pagbabago. Mula sa kasaysayan, pumunta tayo sa panitikan. Ang mga manunulat ay nabubuhay rin sa gitna ng mga pangyayaring ito. Nakikita at nararanasan nila ang pagbabago, problema at damdamin ng lipunan. Kaya naman, naging paksa sa panitikan ang pakikibaka, pagbabago, pagdadalamhati, kahirapan, politika, kalagayan ng mga manggagawa at maging ang imperyalismo. Sa pamamagitan ng pagsusulat, naipahayag ng mga manunulat ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino. Kaya naman, kung nais nating maunawaan ang mga akda sa panahong ito, mahalagang malaman natin ang mga pangyayaring pinagmulan ng mga ito. Ang pag-unlad ng panitikan. Kasabay nito, nagpatuloy ang mga gawaing nagpapalakas sa panitikang Pilipino. Nagpatuloy ang palangka, gayon din ang mga patimpalak ng linangan ng mga wika sa Pilipinas at sentrong pangkultura ng Pilipinas. Naging daan ang mga ito upang patuloy na malinang at maipahayag ang panitikan sa bansa. Kung gayon, bakit mahalaga ang taong 1986 sa pag-aaral natin ng panitikan? Dahil ang mga akdang isinulat sa isang panahon ay hindi basta nagmumula sa imahinasyon ng manunulat. May kasaysayan sa likod ng mga ito. Ang People Power Revolution,
pagbabago ng pamahalaan at mga suliraning patuloy na hinarap ng mga Pilipino ay naging bahagi ng kamalayan at karanasan ng mga manunulat. Kaya habang binabasa natin ang mga akda mula sa panahong ito, tandaan, kapag nauunawaan natin ang kasaysayan, mas nauunawaan natin kung bakit ganoon ang panitikan ng isang panahon.